Sa nalalapit na hinaharap, ang mundo ay naging isang apocalyptic wasteland dahil sa pandemya, pagbabago ng klima, kakulangan ng tubig, at pagbagsak ng mga power grid. Ang Australia ay nagiging malawak na desyerto maliban sa isang maliit na komunidad na kilala bilang the Green Place of Many Mothers. Si Furiosa ay namimitas ng mga melokoton kasama ang isang kaibigan nang bigla silang makarinig ng ingay. Hindi pinansin ni Furiosa ang pagpigil ng kanyang kaibigan at nagpunta pa rin upang mag-imbestiga at natuklasan ang isang grupo ng mga motorista. Pinutol niya ang gas pipe ng isa sa kanilang mga motorsiklo, ngunit nang gawin niya na din sana ito sa isa pang motorsiklo, ay nahuli siya sa isang motorista na tinatawag na toe jam. Agad na sinaksak ni Furiosa ang kanyang binti at tumakbo palayo habang hinihipan ng isang pito upang bigyan ng babala ang mga taga-nayon. Sa kasamaang palad ay naabutan siya ng mga motorista at hinuli gamit ang isang latigo. Di nagtagal ay sinundan siya ni Mary, ina ni Furiosa, kasama ang isang grupo ng mga mandirigma sakay ng kanilang mga kabayo. Binaril nila ang isang motorista at tinapos ito ni Mary gamit ang kanyang patalim bago nito nakawin ang kanyang motorsiklo. Bago umalis si Mary upang iligtas si Furiosa, ay binigyan siya ng leader ng nayon ng maraming bala at pinaalalahanan siyang walang sinuman na nakakaalam ng lokasyon ng kanilang tahanan ang dapat mabuhay. Agad na pinatay ni Mary ang isa pang motorista mula sa malayo at huminto ang dalawa pang lalaki upang suriin ang sitwasyon. Habang sila'y naguguluhan, ay kinagat ni Furiosa ang isa pang gas pipe upang sirain ito. Nang makita nilang papalapit si Mary, ay muling umalis ang mga motorista at ginamit ni Mary ang pagkakataong ito upang ayusin ang naiwan na motorsiklo upang mas tumagal ang kanyang gasolina. Nagpatuloy ang habulan at sa kalagitnaan ng gabi, ay naubusan ng gasolina ang isa sa mga rider. Nag-away ang dalawang lalaki at di alam kung ano ang gagawin, kaya't ginamit ni Furiosa ang pagkakataong ito upang putulin ang mga lubid sa kanyang mga kamay at tumakas. Sa kasamaang palad, ay sumugod ang motorista patungo sa kanya at muli siyang dinakip. Kinaumagahan, napansin ni Mary na nakarating na ang mga motorista sa kanilang kampo, ngunit nagawa niya pa ring matamaan ang isa pang rider, kaya ang natira lamang ay si toe jam kasama si Furiosa. Sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na nakakita siya ng lugar ng kasaganahan, at nang sinubukan niyang dalhin si Furiosa sa kanilang leader, ay tumalon ito, habang ipinasok ang sariling sandata ni toe jam sa gulong ng kanyang motorsiklo at matumba. Pagkatapos, ay dinala sina Furiosa at ang malubhang na sugatan na si toe jam, upang makita ang leader at isang warlord na si Dementos. Namatay si toe jam habang sinusubukang sagutin ang mga tanong ni Dementos, at nang sinubukan itong sipain ni Furiosa, ay hinila siya ng ibang mga tauhan. Dahil tumanggi siyang sabihin kung saan ang kanyang tahanan, nagpasya si Dementos na panatilihin siya at retuhin ng maayos, at umaasang makuha ang kanyang tiwala sa pamamagitan ng manipulasyon. Sa labas ng kampo, ay kinuha ni Mary ang armor mula sa bumagsak na motorista habang tumatakas mula sa paparating na bagyo. Pagkatapos, ay pumasok siya sa kampo, at pinatay ang ilang mga motorista hanggang matagpuan niya ang tulda ni Furiosa. Pinatay niya ang isa pang lalaki ngunit naawa ito sa babaeng naglilinis kay Furiosa, na nagsasabing siya rin ay biktima at isang ina. Ngunit nang umalis na sina Mary at Furiosa, ay agad na nagtaas ng alarma ang babae. Binaril ng isang gwardya si Mary, dahilan para sumabog ang tangke sa kanyang likod at nasunog, kaya kinailangan niyang huminto upang hubarin ang kanyang mga damit. Tumakas sila sakay ng motorsiklo, ngunit narinig ni Mary sina Dementos at ang kanyang hukbo na paparating. Sinabihan niya si Furiosa na umuwi nang hindi siya kasama, at binigyan siya ng buto ng peach upang itanim sa hinaharap. Pagkatapos, ay binaril ni Mary ang isang rider, ngunit agad siyang napalibutan at natalo. Nang marinig ang kaguluhan, ay bumalik si Furiosa at natuklasang isinasabit ng gang si Mary sa isang cross. Sinaktan nila ito habang tinatanong kung saan siya nanggaling ngunit tumanggi siyang ipagkanulo ang kanyang mga tao. Pinilit ni Dementos si Furiosa na panoorin kung paano pinapatay ng kanyang mga tauhan si Mary habang nilalasap ang kanyang mga luha. Ilang panahon nang lumipas, ay ikinulong si Furiosa sa isang hawla habang pinipilit ni Dementos na panoorin niya ang kanyang mga tao na nag-aaliw. Naglalaban-laban sila para malaman kung sino ang sasali sa ritual, pagkatapos ay sumasakay ang napiling mga motorista sa mga motorsiklo na hila-hila ang mga kedena upang pilasin ang isang lalaki. Binigyan ni Dementos si Furiosa ng isang teddy bear na dating pag-aari ng kanyang mga anak na babae, ngunit itinapon niya lang ito. Kinabukasan habang sila ay naglalakbay, sinabi ng history man kay Furiosa na maaari siyang turuan nito na magsulat at magbasa upang maging mahalaga siya para kay Dementos, ngunit binaliwala ito ni Furiosa na nanatiling tahimik. Isang gabi, nakakita si Furiosa ng tinta sa mga bag sa hawla, kaya iginuhit niya ang mapa ng mga bituin sa kanyang braso upang hindi niya makalimutin ang daan pauwi. Ilang araw ang lumipas, habang nagsaliksik ang gang ni Dementos sa wasteland, ay nakakita sila ng pulang usok mula sa malayo. Pumunta sila sa lugar at natagpuan ng isang warboy, na isa sa mga sundalo na lumalaban para kay Immortan Joe mula sa Citadel. Gusto ni Dementos malaman ang tungkol sa lugar ng kasaganahan, at inakala ng warboy na ang tinutukoy nila ay ang Citadel, kaya dinala niya sila doon.
Pagdating nila sa Citadel, ay nagtakbuhan ang mga alipin sa takot. Hiniling ni Dementos na makita ang pinuno at nagbanta na sasaktan sila kung hindi sila makikipagtulungan habang nag-aalok ng kalayaan at kayamanan kung susunod sila. Sa sandaling iyon, ay lumitaw ang pinunong si Immortan Joe at isa sa kanyang tauhan ang nag-utos kay Dementos na pumili ng isa sa mga warboy upang magpatuloy sa negosasyon. Napili ang isang lalaki, kaya pininturahan niya muna ang kanyang mga ngipin, bago tumalon mula sa tulay, at dumulas pababa sa mga kable bago bumagsak at mamatay sa isang pagsabog. Ipinaliwanag ng katulong ni Joe na lahat ng warboys ay handang mamatay para kay Joe, at pagkatapos umatras ang mga pinuno, ay inatake ng mga lalaki ang gang ni Dementos. Maraming tao ang napatay at marami din sa mga motorsiklo ay ninakaw gamit ang mga kadena. Kinuha rin ang howler ni Furiosa at binuksan ito ng mga alipin upang kidnapin siya at ang History Man. Tumakbo si Dementos upang iligtas sila mula sa mga kamay ng mga alipin. Ngayon, ay wala nang magawa ang gang ni Dementos kundi umatras. Ilang panahon nang lumipas, nakarating si Dementos at ang kanyang grupo sa Gastown, na ang pangalawang kuta ng Wasteland. Hinihintay nila ang isang convoy na umalis ng bayan, at pagdaan ng sasakyan ay pinalibutan nila ito sa kalsada, at mabilis na pinatay ang mga bantay. Pagkatapos, ay nagpanggap ang ilan sa mga biker, bilang mga warboys at minaneho ang convoy pabalik sa Gastown habang sinusundan sila ni Dementos at ang kanyang mga natitirang tauhan, habang nagkunwaring inatake ito. Sa una, ay tumanggi ang mga taga-bukas ng gate na buksan ang pinto dahil napansin nila na may kakaiba. Nagpasya si Dementos na simulan ng pagpatay sa kanyang sariling mga tao upang magmukhang totoo, kaya binuksan nila ang mga gate upang iligtas ang convoy. Sinubukan nilang pigilan ang mga biker na makapasok, ngunit marami pang mga miyembro ng gang ang nagtago sa truck, kaya lumabas sila at mabilis na pinalibutan ang mga taga-bukas ng gate at pinilit silang buksan ang mga pintuan. Kaagad na nakapasok si Dementos kasama ang kanyang mga mandirigma at sinakop ang bayan. Ilang sandali pa, ang daliri ng pinuno ng Gastown ay ipinadala kay Immortan Joe, na pumayag na dumalo para sa isang pagpupulong. Lumitaw si Dementos kasama ang pinuno ng bayan, habang sinasaktan ito gamit ang isang aparato na nakakabit sa kanyang mga utong. Nakiusap ang pinuno sa kanyang kapatid na si Joe, ngunit inatake sila ng mga anak ni Joe, kaya pinatay ni Dementos ang lalaki bilang ganti, habang natanggal ang kanyang mga utong sa proseso. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na naglagay siya ng mga bomba sa buong Gastown at siya lamang ang nakakaalam ng kombinasyon upang i-activate o i-disable ang mga ito, at inihayag na kaya niyang pasabugin ang bayan, maliban na lang kung opisyal siyang itatalaga bilang pinuno dito. Subalit, napunta ang atensyon ni Joe kay Furiosa, kaya sinabi ni Dementos na anak niya ito. Habang itinanggi ito ni Furiosa, at ipinaliwanag na pinatay ni Dementos ang kanyang ina. Sa huli, pumayag si Immortan Joe na ibigay ang Gastown kay Dementos kapalit ni Furiosa at isang biker. Hindi ito nagustuhan ni Dementos ngunit pumayag din ito, at kinuha ang kanyang teddy bear bago umalis. Pagkatapos, ay inihayag ni Joe na magiging isa si Furiosa sa kanyang mga asawa, at dinala ito upang manirahan kasama ang kanyang mga harem. Mabait ang ibang mga babae ngunit kailangang panoorin ni Furiosa kung paano sila pinipilit ni Joe. Isang araw, nanganak ang isa sa mga babae ng isang batang babae, kaya idineklara ni Joe na ang asawa ay isang kabiguan dahil gusto lamang niya ng mga anak na lalaki. Habang nangyayari ito, ay patuloy na hinihipo ng anak ni Joe ang buhok ni Furiosa. Kalaunan, sa pribadong pagkakataon, ay isiniwalat ni Furiosa na nasa kanya pa rin ang buto ng peach mula sa kanyang ina. Sinimulan din niyang gupitin ang kanyang buhok, at gumawa ng wig gamit ang lambat at kandila, upang hindi mapansin ng iba. Sa wakas, ay dinala siya ng anak ni Joe sa kanyang silid upang pagsamantalahan sana ito, ngunit nang hawakan siya nito sa buhok, ay agad na tumakbo si Furiosa, na naiwan ang wig. Nagtatago si Furiosa sa ilalim ng tulay, habang hinahanap siya ng lalaki, ngunit nakita ito ng kanyang kapatid. Upang maiwasan ang gulo, ay itinapon ng lalaki ang wig, at umalis nang wala si Furiosa. Pagkatapos ng ilang panahon, ay nagbihis lalaki si Furiosa at nanahimik upang matanggap bilang isang manggagawa. Napakahusay niya sa pag-akyat at pagtalon, kaya't agad siyang nagkaroon ng posisyon sa mga mekaniko, bilang tagahawak ng mga kadena upang itaas ang mga lumang sasakyan. Lumipas ang 15 taon at hindi pa rin nadiskubre si Furiosa dahil sa pagpapanggap na pipi ito at sa pagsunod sa mga ritual ng katapatan para kay Joe. Isang araw, inatasan ng mga mekaniko na gumawa ng isang bagong makapangyarihang war rig at nilagyan nila ito ng malaking grill na kilala bilang Bommy Knocker. Ang magmamaneho sa rig na ito ay si Praetorian Jack, ang pinakamahusay sa daan. Pagkatapos, ay isinabak ni Jack ang rig sa unang biyahe nito, ngunit bigla itong napalibutan ng mga dating miyembro ng grupo ni Dementos na nag-alsa, at bumuo ng kanilang sariling grupo. Ginamit nila ang mga parachute na may motor upang atakihin ang rig mula sa itaas. Isa-isa nilang pinapatay ang mga warboy at ang ilan sa kanila ay sinadyang tumalon mula sa rig upang protektahan ito. Patuloy lang sa pagmamaneho si Jack, habang sinagasaan ang mga bikers at warboys.
Si Furiosa ay nasa isang motorsiklo bilang bahagi ng convoy na napunta sa ilalim ng rig upang iwasan ang pambobomba ng kalaban. Napatay ang mekaniko kaya't kinuha niya ang kanyang gamit upang ayusin ang pinsala. Habang patuloy ang pag-atake ng mga kalaban sa rig, ay nilagyan nila ng dinamita ang ilalim nito, ngunit sinipan ni Furiosa ang biker palayo kaya natanggal ang pampasabog. Di nagtagal ay nagsimulang umakyat ang mga biker sa rig, habang nagawa naman ni Furiosa na matapos ang pag-aayos ng pinsala kaya't nakapagpatakbo na si Jack ng mas mabilis. Nalaglag ang ilang mga kalaban at napatay naman ng mga warboy ang iba pa. Sa kasamaang palad ay masyadong maraming bikers at unti-unti nang nauubos ang mga warboy na nagsasakripisyo para sa pangalan ni Joe upang maabot ang Valhalla. Nang sumabog ang isang truck ay tumama ito sa harapan ng rig at nagdulot ito ng pagyanig na nagpatalsik sa sombrero ni Furiosa. Lumabas siya mula sa ilalim ng rig at sa wakas ay nalaman ni Jack ang buong sitwasyon. Biglang lumapit ang mga bikers kaya sinimulan nila itong barilin upang mapaalis sa kanilang sasakyan. Ginamit ni Furiosa ang mekanikal na galamay ng rig upang patayin ang isang biker sa isang saranggola at nang lumapit din ang isa pa ay pinanin niya ito sa binti. Inutusan niya ang huling warboy na i-activate ang drill at nagtago sa likod ng hatch habang ang huling lumilipad na kalaban ay napatay ng mahagip ito sa drill. Bago mamatay, ay nakabaril pa ito na pumatay sa natitirang warboy. Pagkatapos, ay tinutukan ni Furiosa ng baril si Jack, at inutusan na ihinto ang rig. Tinulak siya ni Jack at nagpatuloy sa pagmamaneho, ngunit bumalik siya makalipas ang ilang minuto. Sinabi ni Jack na nawala na ang lahat sa kanya, at inalok siya na magsimula silang muli kasama siya. Inihayag niya na si Furiosa ay isang mahusay na mandirigma, kaya't wala siyang pakialam sa kanyang kasarian. Nang mangako si Jack na tuturuan siya ng lahat ng tungkol sa pamumuhay sa kalsada, ay pumayag si Furiosa na makipag-team up sa kanya. Mula noon, ay naging kanang kamay si Furiosa ni Jack, at magkasama silang naglalakbay habang ginagawa ang mga misyon ni Joe. Isang araw, huminto sila sa gas town para kumuha ng gasolina at natuklasan na pabagsak na ang lugar dahil sa napakasamang pamumuno ni Dementos at halos wala nang natitirang supply. Nakita ni Dementos si Furiosa ngunit hindi siya nakilala dahil dalaga na ito. Gusto ni Dementos na magkaroon ng pagpupulong sa pagitan ng mga warlords, kaya pumayag si Jack na iparating ang mensahe kay Joe, ngunit bago sila makaalis, ay nagsimulang maghimagsik ang mga mamamayan. Agad na umalis ang grupo ni Jack kasama si Furiosa na siyang nagmamaneho habang binabaril ni Jack ang sinumang lumapit. Nakarating sila sa gate bago pa lumala ang sitwasyon, samantalang nasaksak si Furiosa sa balikat. Agad itong inasikaso ni Jack ng may pagmamalasakit. Nang makabalik sila sa Citadel, ay ipinaabot nila ang mensahe kay Dementos. Ang katulong ni Joe at mga anak niya ay nagtatalo kung ano ang dapat gawin, kaya iniutos ni Joe kay Jack na dalhin ang lahat ng armas na makikita nila mula sa Bullet Farm. Sa pribadong pagkakataon, ay tinahi ni Jack ang sugat ni Furiosa at tinanong tungkol sa kanyang tato habang ipinaliwanag kung paano namatay ang kanyang mga magulang. Gusto niyang tulungan si Furiosa na hanapin ang lugar ng kasaganahan, habang ipinakita ni Furiosa ang binhi at inaya ito na sumama. Kinabukasan, umalis sila patungo sa Bullet Farm, habang pinamaneho ni Jack si Furiosa sa isa sa mga guard truck sa halip na sa rig. Pagdating, ay natuklasan nila na nauna na pala sina Dementos at ang kanyang mga tauhan. Nagbigay si Jack ng isang sinyas bago pa umatake ang kaaway, kaya agad na bumalik si Furiosa sa gate, ngunit isinara ito, kaya ang rig ay nakulong sa loob. Nagsimulang mamaril si Jack habang pinapatay ni Furiosa ang gatekeeper at tinulungan ang kanyang kaibigan. Pagkakita ni Jack kay Furiosa, ay bumalik siya agad sa rig at binangga ang gate, kaya tumakbo si Furiosa patungo sa sasakyan upang hintayin siya. Sa halip na sumama sa kanya, ay nagpaputok si Jack ng green smoke bomb para tumawag ng backup at nagpatuloy sa pagmaneho para durugan ang mga kaaway habang ina-activate ang drill. Nagdalawang isip si Furiosa na umalis, ngunit nakaramdam siya ng pagsisisi at bumalik, at palihim na pumapasok sa farm bilang sniper. Naiwasan ni Dementos ang mga bala ni Furiosa at pinatay ang iba pang mga lalaki, habang nagawa nitong madaplisan ang balat ni Dementos sa panghuling tira. Pagkatapos, sinimulan ni Jack na banggain ang estruktura gamit ang rig, habang naiwan si Dementos na nakabitin sa dulo ng isang tulay. Bumagsak ang isang tore sa ibabaw ng rig at naipit ito sa isang butas, kaya't nagsimulang umakyat si Jack mula rito bago ito tuluyang bumagsak. Sumakay si Furiosa sa isang bike at nailigtas siya sa huling sandali gamit ang isang hook. Agad na tumakas ang dalawa, at nagplano na sundan ang mapa ni Furiosa. Samantala, nailigtas si Dementos ng isang excavator at iniutos sa kanyang mga tauhan na habulin sina Jack at Furiosa, at ginaba ang gate gamit ang isang monster truck upang makalabas. Hindi nagtagal, ay naabutan nila ang dalawa at nagsimula ang isang barilan. Nagtangkang lumapit si Dementos sa sasakyan ni Furiosa, kaya ang kanyang braso na may tato ay naipit sa pagitan, pagkatapos ay tinamaan ng malalaking gulong ng truck ang sasakyan at nag-crash ito, dahilan para mahuli sila.
Si Jack ay itinali sa likod ng isang bike at hinila, hanggang siya ay napaluhod at matumba, habang si Furiosa ay nakabitin sa likod ng isang truck, at pinanood si Jack hanggang mamatay. Maya-maya, naupo si Dementos sa kanyang truck upang magpahinga, habang pinanood ang mga bikers na nagmamaneho na umiikot, na lumilikha ng makapal na alikabok. Nang mabagot si Dementos, ay sinuri niya si Furiosa at natuklasan niyang nakatakas ito sa pamamagitan ng pagputol ng kanyang braso at paggamit sa alikabok bilang pangkubli. Nang subukan niya itong habulin, ay natuklasan niyang nakatali pala ang kadena ng truck sa isang gulong na natanggal ng pinaandar niya ang makina. Sa kalaunan ay naubusan ng gasolina ang motorsiklo na ninakaw ni Furiosa, kaya napilitan siyang maglakad sa ilalim ng naglalagablab na araw, at maya-maya ay nawala ng malay. Sa kabutihang palad ay natagpuan siya ng isang gwardiya ng Citadel at dinala pabalik. Nilagyan ng manggagamot ng mga uod ang kanyang mga sugat upang maiwasan ang impeksyon, at pagkagising niya ay umalis siya agad at hiniling na makita si Joe. Sa alaala ni Jack, ay ginamit niya ang pangalang Praetorian Furiosa at sinabi kay Joe na paparating na si Dementos na may maraming armas. Nakikita nila ang usok mula sa malayo, kaya ipinaliwanag ni Furiosa na sinadya ni Dementos na sunugin ang Gastown upang pumunta si Joe doon, at iwan ang Citadel na walang depensa. Nagpasya si Joe na magkunwari silang pupunta sa Gastown upang lukohin si Dementos, at humiling si Furiosa na hayaan siyang patayin si Joe. Ilang minuto ang lumipas, ay nakita ni Dementos ang isang grupo ng mga truck na patungo sa Gastown, at masayang inihayag na pupunta sila sa Citadel. Pagkatapos, ay nagpadala ng hudyat ang katulong ni Joe upang ibalik ang mga truck. Sa susunod na 40 araw, ay nagkaroon ng digmaan sa kalsada kung saan ang mga tao ni Dementos at Joe ay patuloy na naglalaban sa marahas na paraan. Samantala, nagbuo si Furiosa ng mekanikal na braso upang palitan ang kanyang nawalang braso at ginupit ang kanyang buhok. Pagkatapos, ay humingi siya ng sasakyan sa mga mekaniko. Isang kotse na lamang ang natitira sa Citadel at kulang ng gulong, ngunit kinuha niya pa rin ito. Natagpuan niya ang lugar kung saan ang mga anak ni Joe ay nag-aayos ng kanilang mga sasakyan, upang ipagpatuloy ang digmaan at ninakaw ang isa habang pinangalanan siya ng Historyman bilang ikalimang rider ng araw ng paghatol. Pagkaraan ng ilang araw, si Dementos ay naglalakbay kasama ang natitirang mga tauhan at bigla niyang napansin na dalawa sa kanyang mga tauhan ay nabaril. Nakita niya ang isang kotse na paparating kaya inutusan niya ang kanyang grupo na maghiwa-hiwalay upang atakihin ito. Mabilis na nagmaneho si Furiosa, at binanggan niya ang mga motorsiklo gamit ang kanyang kotse upang pabagsakin ang mga ito, pagkatapos ay tinuntun niya ang pangunahing sasakyan. Gayunpaman, isa lang pala itong matandang lalaki na nakasuot ng kapa ni Dementos na nagsilbing bitag. Kinuha niya ang kapa nito at itinulak ang lalaki, na nahulog sa isang quicksand at namatay. Pagkatapos, ay sinundan niya ang mga bikers upang matuntun si Dementos, at napansin ang isang lalaki na may mahabang buhok, ngunit nang mahulog ito, ay natuklasan niyang hindi rin pala ito si Dementos. Ang iba pang mga biker ay tumakbo upang tulungan ito at ipagpatuloy ang plano, ngunit nahulaan na ni Furiosa na ang tanging biker na umaalis ay si Dementos. Ilang sandali pa ang lumipas, ay nagising si Dementos sa ilalim ng tela na ginagamit niya upang magtago, at natuklasan niyang napunit ang kanyang bote ng tubig. Nang lumabas siya, ay naghihintay na si Furiosa sa kanya, kaya sinubukan ni Dementos na barilin ito, ngunit naubusan siya ng bala. Sinubukan niyang tumakas, ngunit nang makita ang kotse na sumusunod sa kanya, ay lumuhod siya at sumuko. Lumabas si Furiosa na suot ang kapa ni Dementos at tinanong siya kung naaalala ba siya nito, ngunit si Dementos ay nakikita lamang siya nito bilang katulad ni Jack at ninakaw ang kanyang kutsilyo. Natuklasan niya na ito ay isang sirang hawakan lamang, at ito ay nagbigay daan kay Furiosa na patulugan siya. Nang magising si Dementos, ay nakakidena na ito. Inihayag ni Furiosa kay Dementos ang sakit na dulot niya sa kanya dahil sa pagpatay nito sa kanyang ina, 15 taon na ang nakalipas. Hindi ito naiintindihan ni Dementos, at iniisip lamang nito na isa lamang si Furiosa sa napakarami niyang biktima. Pagkatapos ay sinimulan niyang bugbugin si Dementos, ngunit patuloy pa rin ito sa kanyang monologo hanggang bigla na lang itong nagkaroon ng seizure at natumba. Inactivate ni Furiosa ang kanyang mekanikal na braso at pinutol ang mga kedena upang kunin ang teddy bear, na nagbigay daan kay Dementos na tuluyang makilala siya. Nag-alok siya na magtulungan sila bilang mga dakilang warlord, ngunit iniwan ni Furiosa ang bear, at sa wakas ay nakapaghiganti din siya. Sinasabi ng iba na binaril nito si Dementos sa ulo, habang ang iba naman ay sinasabi na hinila niya ito sa likod ng kanyang kotse, at ipinako tulad ng ginawa nito sa kanyang ina. Ang totoo, ay dinala ni Furiosa si Dementos sa Citadel, at lihim na ginamit ang kanyang katawan upang itanim ang binhi ni Mary, na lumago hanggang maging isang puno ng peach, gamit ang nutrisyon mula sa katawan ni Dementos. Nang nagkaroon na ito ng prutas, ay tinulungan niya ang mga asawa ni Joe na makalabas sa isang truck, na hudyat ng karugtong ng pelikula, na Fury Road. Tiyaking nakasubscribe ka, at naka-on ang notification, para hindi mo makaligtaan ang mga bago kong uploads. Maraming salamat po sa panunood.